Praise God because this month tayo po ay nag-focus sa katotohanan that our labor in the Lord is not in vain. Hindi ho nawawala ng saysay ang atin pong pagsisikap at pagpapagal. And because of that, mas lalo po tayo pong na-motivate na ibigay ang atin pong buhay sa Diyos na nagbigay po sa atin ng pribilehiyong maglingkod sa Kanya. Him being our King of Kings and Lord of Lords, I know you will all agree that He deserves our best service. Karapat-dapat ang Diyos nating paglingkuran. Just a good amen than that. Karapat-dapat po siya, kaya ho, lahat naman po ng ating pagpapagal, hindi nawawala ng saysay, and He is our reward, Himself, and He is our great rewarder. At lahat po ng pagpapagal po na yan, na atin pong pinofocus sa Panginoon, laboring in the Lord, ito po ay nagbibigay po sa atin ng assurance na ang Diyos ang magpapala sa lahat ng ating efforts with success. And praise God, sapagkat ngayon pong araw na ito being the last Sunday of this month, ay nais po natin pong i-focus ang ating pagtatalakay sa sinasabi po ni Apostle Paul na yun pong paglilingkod ng punong-puno ng kasiglahan. Yun pong service na punong-puno po ng alab, ng sipag. Kaya sabi po ng talata, never be lacking in zeal. So today, we will be discussing all about zealous service. Zealous service, ayan. Coming from the word zeal. Ayan, zealous, ano. What is zealous? Kapag nagtatampo ka kasi mas binibigyan ng attention ng iba. Yan. Jealous pala yan. Ano? Hindi yung zealous. Ano? Kundi zealous. Meaning, yun pong buong sipag, buong alab, all excitement, all enthusiasm. Karapat-dapat ang Diyos dyan. Again and amen. A big amen. Zealous service. Kita ko natin dito, nag-aapoy, ano? Na yun pong paglilingkod na buong-buo na hindi ho nawawala ng sigla. The verse tells us, never be lacking in zeal. Sabi po sa verse 11, never be lacking. Na ang inaasahan po ng Panginoon sa atin, and it is possible na yun pong zeal o pagiging zealous sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, hindi ho nawawala. Hindi ho nagda-die down. Hindi namamatay. Sapagkat nang sabi niyang never be lacking, that means it can be maintained. That means it can be kept. Na nais po ng Panginoon na kung tayo maglilingkod sa Kanya, buong puso, buong sigla, buong tiyaga, buong sipag na paglilingkod. Again, a big amen. Humina na po ang amen. No? Gusto ng Panginoon ay isang paglilingkod na buong alab. A big amen. Ito po ang nais nating talakayin. That if Apostle Paul said, never be lacking in zeal, that means we should keep it. We should maintain it. Si General Douglas MacArthur, kilala mo natin siya, di ba? Hindi ho ako yun. Ano? General Douglas MacArthur, ano po ang kilala na statement niya po? Ayan, yan lang po ang alam natin, kadalasan. Pero marami po siyang napakagagandang mga sinabi. And one of those ay yung kanyang sinabi, years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Amen? We can be young as our faith and as our service. We can be young kapag tayo po ay zealously serving the Lord. But we can be old as our doubt. Kapag tayo po ay nababahala, nababalisa, nag-aalala, ang bilis tumanda. Tingnan mo yung katabi mo at sabi mo sa kanya, mukha kang ang bata. Sabi mo sa kanya na,
Mukha kang bata. And the secret is very obvious. We don't give up the excitement. We should keep that excitement and keep that fire going sapagkat karapat-dapat po ang Diyos sa atin pong todong paglilingkod. Amen. Kaya praise God. Tayo naglilingkod na alam ng Diyos ang lahat nating ginagawa. Wala pong nalilingid sa Panginoon. At salamat sa Lord sapagkat ang paglilingkod na ito ay hindi lang dahil sa gusto natin, hindi dahil sa ito na ang nakasanayan natin, kundi maliwanag po sa atin that this is God's will for all of us. Our labor in the Lord is not in vain, all the more that we should serve Him zealously. We should serve Him with that zeal. Nandiyan po ang tunay na enthusiasm at excitement. And today, let us discuss how to keep this going. How to maintain this excitement sapagkat karapat-dapat ang Diyos sa ating tuloy-tuloy na paglilingkod. Ayaw ng Panginoong tayo mawala ng gana. Ayaw ng Panginoon kahit po ang ating mga kapatiran na nag-work sa abroad na mawalan po ng gana at pag-asa sa kanilang ginagawa. Nais ng Panginoon wherever we are, gaano man kahirap ang buhay, ang ating mga trabaho, ang atin pong paligid, gaano man ka-challenging, God does not want us to give up that enthusiasm. God wants all of us to keep that enthusiasm going. But what are those secrets? Verses 9 to 10 tells us of the first secret. Love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. When Apostle Paul said in verse 11 kanina na binasa natin, never be lacking in zeal, he talks about the kind of love that is sincere. Because that is what we want to happen, to maintain that kind of zeal, that zealous service, meaning zeal, number one, is kept by sincere love. Sincere love. This kind of love is not anything goes love. Hindi yung dahil naramdaman mo ang pagmamahal. Not anything goes love, but this is a kind of love which has the moral backbone. And this is the kind of love that will sustain our zeal in whatever we're doing. Our zeal for the family, our zeal for the ministry, our zeal, that passion for our country, passion for the ministry. This kind of sincere love keeps us going because it has the moral backbone. Ano sabi po ng verse 9? Love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Ang mga tao po na hypocrite, ang mga tao po na hindi nabubuhay sa tama, ang mga tao po na nakita natin nangyayaring ito, nagtatago sa kanilang mga kapangyarihan, nagtatago sa kanilang mga posisyon, mga tao po na binabaluktot ang katotohanan, sila po yung mga taong hindi tatagal sa kanilang ginagawa sapagkat that backbone is sincere love to keep us going. Ang mga tao po na meron pong sincere love, sila po yung nananatili na masigla, ina-advance po lagi nila ang kanilang advokasya, hindi nawawalan ng loob, nagpapatuloy, naglilingkod sa Diyos ng tuloy-tuloy, naglilingkod sa kanilang mga pamilya, nagtatrabaho po ng may kasiglahan. At yan po ang mga narito ngayon, meron pong sincere love. Can you say amen? We want that kind of love. Because zeal, yung sigla, pwedeng tumakas at mabilis na nawawala sa isang tao na walang moral backbone.
Pinipili lang nila ang convenient para sa kanila, kung ano ang makukuha, ano ang mahihita. Kaya hindi tatagal ang mga taong yon. Subalit, if our love is sincere, merong moral backbone. We are advancing what is right, what is true. Sila po yung nagtatagal na nanatili. And in fact, makikita ho natin yan. Kahit wala na sa posisyon, sapagkat ang kanila pong moral backbone ay tuloy-tuloy nananatili po na meron pong passion and zeal. Amen. Amen. Look at those people. Not just politicians lamang. Look at dating Senator Trillanes. Makikita mo, he is always guided by his commitment to that morality, moral backbone. Kaya hindi ko nawala Dire-diretso po. Wala man sa posisyon, pero dire-diretso ho. Makikita mo rin, even sa church, kapag taglay-taglay ay yung advokasya, laging guided po ng tama, clinging to what is good, hindi nawawala, hindi tinatakasan po ng sigla at lakas tuloy-tuloy. Amen. Makikita mo rin po, kahit po yung guided po, yung kanilang buhay, kahit nasa trabaho, wherever, even the workplace. Kaya makikita yung kanilang generational impact in workplace, in church life, laging naroon ang impluensya. Sapagkat sincero sincero ang kanyang pagmamahal, and we want to have it because that is the secret ng zeal, that kind of enthusiasm. Hindi nawawalan po ng sigla. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, parang ganun ka, Brad. Parang ganun ka, sis. Praise God. Kaya even ang mga naglilingkod, our duluses, keeps on serving. Sapagkat they are guided by that kind of sincere love. And not only that, sabi po ng talata, verse 9 to 10, they are one. Makikita po natin po yung kanilang devotion, devoted and honoring one another. Yun pong zeal can be maintained pagka devoted. Si Apostle Paul, sabi niya po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 8, ganito. 1 Thessalonians chapter 2 verse 8, we care for you. At nung kami nag-care sa inyo, hindi lang yung aming misyon, kundi mismo sarili namin, binabahagi namin sa inyo. We are delighted to share with you not only the gospel of God, but also our lives as well. Maging ang aming mga buhay, our lives as well. Kapag binabahagi natin ating buhay sa iba, actually una tayong lumalakas. Kaya ang sikreto, para hindi mawala ang sigla, lagi mong ibahagi ang buhay mo sa iba. Because that's a secret. Maraming mga tao po, they're saying, siguro, ganito talagang, mahina ang aking social battery. But actually, the Bible talks about na lagi tayong mag-involve sa buhay ng iba. Huwag nating kaligtaang kapukawin ng iba towards love and good deeds. Sapagkat iyon ang sikreto ng pagpapalakasan Diyan tayo umuhugot Sapagkat ang katotohanan nung zeal na nasa atin, yung sigla, the enthusiasm, bunga po yan ng ating paglalaan ng buhay natin sa iba. That is sincere love. Honoring others also. Yung mga kanila pong pilit na dinadaw ng iba, walang galang sa iba, hindi nagtatagal yun. Ang totoo po, hindi ho sila makakasustain. But how we sustain? Wherever we are, wherever we go, sabi po ng Philippians 2:3-4, Philippians 2:3-4, ituring mo yung kahalagahan ng iba. Value them, not use them. Value others above yourselves. Sa atin po, ang mundo natin, laging hinahanap kung ano ang para sa kanila. Kaya yun, nawawala na rin po ang sigla. Pero pagka hinanap po natin, ano ang mainam, honoring others, sabi po ng talata, looking at the interest of others, ang totoo po, yan po yung mga taong di nawawala ng sigla. Sapagkat ang agenda po nila, hindi po sa kanilang sarili, kundi ano ang kanilang may co-contribute, and in the process, una po silang pinapalakas ng Panginoon.
That zeal, hindi nawawala sa mga taong iniisip po ay parangalan, unahin po, pahalagahan ng iba. Not using people. Sa mga taong ginagamit lang ang iba, una, naramdaman ng iba, naramdaman ng tao na ginagamit lang sila, ginagamit lang tayo. At yung mga gumagamit po, sila pong nawawalan din ng sigla. Tinatakasan po ng sigla. Now, unang bagay po, to keep that zeal going, we have to have that sincere love. Back up with that moral backbone. Devoted po sa iba. Kaya hindi natin pababayaan yung kahalagahan ng ating pagsasama-sama, ng pagtitipon, sabi nga ng Matthew 10:24-25, yung ating community life. Ang mundo, malakas ang bulong sa katotohanan. Kasi sabihin ng mundo, oh, pagod ka na, nakakapagod yan. At yung salita, napas muna sa harap ng Diyos, hindi ka tanggap-tanggap. Sapagkat nais ng Panginoon for us to be ministered to while we are also ministering with others. Sapagkat ito ang paraan eh. Iyan ang pagmamahal natin. Kaya ho, ito po ay naglalayon para sa atin na isipin, no? Yung ating mga pinaglalaanan po ng buhay at panahon, nais ng Panginoon na ating ilaan ang ating buhay sa iba sapagkat this will help us keep that zeal going. Amen. Amen. Praise God. Number 2. Sabi po ng talata 11 ito, verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Now, what does this verse tell us? 1, never be lacking in zeal, because this is, yes, that is kept. That zeal, is kept by what? By spiritual fire. Yung nakalagay po sa talatang spiritual fervor, yun po yung spiritual fire. Fire within. And this we should ask the Lord. That fire within. Panginoon, ilagi mo ibigay po sa akin ang alab ng pagmamahal sa iyo. Di ba? Sa atin pong pangunahin sa ating values is that passionate love for God and the lost. All throughout Jesus' ministry, hindi po nawala yung kanyang passion and love for the Father, yung kanyang passion and love for the lost. At lagi niya po, hindi lang bukang bibig, kundi yan mismo ang kanyang ginagawa. Yan po mismo ang kanyang buhay. If we want that zeal to be kept, to be maintained, we ask God, Lord, give me that spiritual fire. Lord, keep the flame burning in my heart. You know the song? Lord, keep that flame burning in my heart. No? Inaanto ka na ba? Gusto mong gisingin kita sa magitan ng kanta? Lord, just keep the flame burning in my heart. Nalimutan ko na. Di ako nakainom ng gamot. Light my way in the fire of the Spirit. Keep the flame burning in my heart. And let it spread to whoever comes near it. Yan. Kailangan pala gagawin para medyo merong medyo ahagod. Lord, just keep the flame burning in my heart. At may ganun. Mga kapatid, alam niyo po, pag tinakasan na tayo ng alab, ng init, hindi mo na natin makita ang dahilan at kahulugan ng ating ginagawa. Even pag gising sa umaga, hindi na natin maesplika bakit tayo tinatamad at walang gana. Because that kind of fire was lost. In 2 Timothy chapter 1, verse 6, paalala po ni Paul kay Timothy, keep that flame burning. I remind you to fan into flame. Papagliyabin mo, hayaan mong magumalab ang paglilingkod mo. Pinapaypayan. Nag-aapoy na, paypayan pa. And the context is noong mga panahon po nang idiniklara na dahil ang pagdami po ng mga Christians ay hindi na mapigilan. Kahit po
Sila inuusig, pinapatay, ginagawang sulo doon sa plaza at liwanag. Habang sila po'y sinusunog, sila po ay tumatalon-talon pa at kumakaway. Sabi nila, kapatid, eto ako to! Basta't para kay Lord, gagawin ko! And the people of God will say, fanning to flame. Kahit maraming hadlang, kahit nandiyan ang mga problema, but fanning to flame the gift of God. Huwag mong pabayaang takasan ka ng apoy at alab na ito. Sapagkat yan natin kailangan sa panahong ito. Ang mundong ito, maraming sumusuko, maraming umaayaw. Si Jeremiah, naranasan niya yan, pag-ayaw na yan. Jeremiah 20 verse 9. Jeremiah 20 verse 9, ayaw niya na. Siya yung propetang iyak ng iyak dahil sa nangyayari sa kanyang sitwasyon. Pero anong solusyon ng Panginoon? Hindi tinanggal sa kanya ang apoy sa kanyang puso. Kaya kahit gusto niya nang sumuko, kahit gusto niya na bumigay, hindi niya pa rin po magawa. Sapagkat merong apoy sa kanyang kaibuturan, sa kanyang puso, na hindi niya kaya na i-contain ito hanggat hindi niya gagawin ang misyon na ibahagi ang Ebanghelyo. Is the fire there? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa ating mga kapatiran na makita mo wherever they are, keep on sharing the gift of life, keep on sharing the gospel. Yesterday, we were supposed na mag-promote ng ating MET doon sa, kami po ni Ate Tess, doon sa cheer. Pero I found her sharing the gospel, not the MET school. Because the fire is there. And we ask God, Lord, help us. And that, my prayer, Lord, gawin mo kung kagaya niya. At pag nakakita ng mga kapatiran po, na nandoon po ang init, pagdating po sa pagbabahagi, paglilingkod, Lord, gawin mo kung kagaya niya. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, gawin mo kung kagaya ng katabi ko. Come on, sabihin mo yan. Lord, gawin mo kung kagaya ng katabi ko, Panginoon. That kind of fire, Lord, that spiritual fire, nakagaya po nung, let's show the subpoints. That fire, kagaya po ni Jeremiah, keep that fire serving the Lord, which is so focused. Serving the Lord. The object, serving the Lord. Hindi natin ginagawa ito dahil sa dito nakakakuha tayo ng somehow, ito yung hilig natin, ito yung interest natin. Last night, I was watching the repeat ng atin pong mga catalyst. Yung nakita ko po, na alab nila. Nung first performance po nila, ay the same intensity ang nakita ko po kagabi na ginawa po nila. Kahit po kakaunti ang tao kumpara nung unang gabi. Palakpakan po natin po sila. And I had this prayer, Lord, ang kanila pong Catalyst Leadership Camp ay pagpalain mo. Kapag ka ganito ng ganito, ipapakita nila na they don't care. Ilan lang po yung narito. Subalit yun pong fire na kanila pong binabahagi, yung kanilang pinagandaan, ministering to people, we need that. Kaya po, atin pong ministeryohan ang atin pong mga kabataan, ang atin pong mga catalyst. Tulungan po natin sila, lahat po ng ating mga pagkapagal. Huwag natin kalimutan, lahat ng yun, nakatala sa kalangitan. Sabay-sabay man po ang atin pong pinagbubuhusan, pero all of those are investment. Meron pong return. Ibabalik ng Diyos ang lahat ng ating binigay. Hindi lang ibabalik kung ano ang ating binigay, hindi lang tatapatan, kundi kanyang hihigitan ang lahat ng ating binigay para sa Panginoon. Let's say amen. Hallelujah. Ako po ay nag-hesitate. Shall I send this reminder to our Hagay community that today is the last day ng atin pong labor challenge, labor in the Lord challenge.
But what I just did is to report. No pressure, sapagkat ito po ang para sa atin lagi. No pressure in serving the Lord. And I saw how people are responding kahit sa gitna ng mga hamon at hirap na naranasan, ang kanila pong generosity ay hindi mapigilan. Ibigay po natin ang palakpak sa Panginoon ng ating mga kapatiran. The same is true also sa ating mga kasama online. I just sent that. Kahit po sa mga kapatiran po natin online, borderless, they keep on responding. Sapagkat hindi nawawalan ng kabuluhan. Sapagkat ginagawa natin lahat ng yan para kay Lord. Serving the Lord. Nakakapagod kapag ginagawa natin ito para sa ating sarili, ating panatiliin lang ating imahe, atin lang po panatiliin kung anong tingin nila sa atin. But we are serving the Lord. We are focusing on the Lord. And the zeal is kept by that spiritual fire na hindi kayang pigilan gaya ni Jeremiah. Third, and finally, pangatlo po, at panghuli, 12 to 13. Ano po sabi po sa atin po ng talata? Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer, share with the Lord's people where in need, practice hospitality. Now, ang mga bagay na ito'y tumutukoy po sa isang klase ng disiplina na nagpapanatili sa sigla. Disiplina na nagpapanatili sa sigla. That steady spiritual disciplines. Nananatili po ang alab, nananatili po ang ating enthusiasm kapag ginagawa po natin ito ng tuloy-tuloy, merong disiplina. Si Maria at si Martha, kilala natin siya. Si Maria na pinagfokusan niya ang kanyang disiplina at inuna niya kung ano dapat unahin. Samantalang si Martha na kanyang kapatid, nag-focus sa marami mga bagay na kanyang gagawin, hindi niya inuna kung ano ang dapat, ang tamang disiplina, kaya dumating po siya sa puntong napagod, nagsawa, sumusuko, at nagiging mapaghanap sa iba. Si Maria, sabi po ng Luke chapter 10, 39 and the following, pinili niyang mas mainam at ito hindi kukunin sa kanya kahit kailan. This kind of zeal kay Mary, na panatili niya ang kanyang disiplina, at makikita ho natin sa mga talata hanggang sa verse 42, sabi ng Panginoon, ito ay hindi kukunin sa kanya. Our discipline, as it becomes steady, hindi po pwedeng nakawin ang sigla at ang enthusiasm natin pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon. Si Martha, sabi niya, ang dami namang gawain. Ang sabi ng Panginoon, hindi gawain ng problema, kundi ang iyong buhay pananalangin. We can see that. We are directed if we have the discipline. Because the Lord will talk to us, the Lord will speak to us, the Lord will drive us kung anong bagay na dapat nating paglaanan po ng ating buhay. Subalit, it tells us something. It's a revelation for Martha and revelation sa atin din po. Hindi po mga gawain ng problema, kundi ang buhay panalangin ang ating problema, ang ating disiplina. Ang salita ng Diyos na gagabay sa atin, the Word of God. As we look in Mark 1:35, Jesus, very early in the morning, he rose up, he got up to pray. But the succeeding verses, the preceding verses, mga nauna doon, pagod na pagod ang Panginoon. Ang dami niya pong ginawa. Pwede niya sabihin, siguro, pas muna ako dyan. Pas muna. Hindi ho. He got up in the morning to pray, and what happened? 34 and then 35, very early in the morning, meaning, he was guided. Hindi nawawala po ang kanyang sigla. And in fact, dito makita natin sa mga sumusunod pa, he was directed. Maliwanag ang kanyang mga gagawin. Number 1, number 2, talagang well-directed. Why? Sapagkat hindi ho yung maraming trabaho ang problema, kundi ang ating disiplina. Spiritually, even those people, nang tingin nila, dami naman na problema. Again. Hindi yun ang problema. Ikaw,
tayo. Yung disiplina po natin po ang problema. Sabi po sa atin ng Biblia, pinapakita po sa atin, go back to verse 12 again, no? Verse 12 again yung ating verse. We can see there that hope brings joy. Eh, yung salita ng Panginoon, bibigay pag-asa. It brings joy. It sustains us. And patient in affliction. You know, even the Lord Jesus Christ Himself, in Hebrews 12:2-3, Hebrews 12:2-3, even in affliction, even sa kanyang pag-endure sa cross, pero sabi ng talata, for the joy set before Him. Hindi po yung problema niya actually, na pagdadaanan niyang hirap. Hindi yun. Kundi kung anong nag-set sa kanyang buhay, nag-set sa kanyang spirit. At pinapakita ko sa atin, no, na ang mga talata is a reminder of the kind of discipline that God wants us all to go through. Kaya hindi po natin po ini-ignore the discipline na meron po tayong community life, meron po tayong time to really dig deeper sa Word of God. Meron tayong time to really pray, to do our I-share. And our church is giving us this invitation to everyone. Invitation! Maging bahagi. Maging bahagi. Hindi naman sinabing gawin mo ang lahat ng ito o gawin mo ang lahat ng ni-require sa'yo, kundi maging bahagi. Nasaan? Ang sinasabi po, let's show the PowerPoint. This is an invitation for all of us. And ito po ang mga narito po mismo sa kanta po natin that we're about to sing in a bit ay paalala. Ito po ay bunga ng ministry po ng Bishop Jonel na kanyang mahilig po siya nag-scribble lagi, nag-scribble. Kaya ho, lagi ho yan, sulat ng sulat, nagte-take note, gaya po ni Senator Risa, nagte-take note, lagi po sulat ng sulat, Tapos hanggang sa nabuo po yung kanta, in-arrange lang po ng ating artist. But you know what? Here, this is our reminder. Ito po yung ating paalala. Can we show the PowerPoint as we close? Here is the reminder. We are calling everyone's attention. This is very important. This is very important. This is the life of the church. Join us in being zealous to pursue the mission of seeking the lost. Seeking the lost. He came to seek and save the lost. Sino ba yung lost? Hindi mo kailangan kung saan pa pumunta. Here are our high five. Sino po yung ating network? Sino mga nasa paligid natin? Workplace, school, kapitbahay, network of relationship. And we begin to reach out, identify sino po yung seeker na handa na pong makinig, handa na pong paglaanan ng panahon, pakikinig po, ano po ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Nakita ho natin siya, seeker. Hindi naman ho tayo po nagpupumilit sa isang taong hindi pa handa, sapagkat there are really those who are seekers na, handa na. And we usher them to Jesus. Do you always have your give up life card? Amen. Sino sa atin dito lagi may dalang give up life card? I bring mine also, always. We nurture them. Do you have with you the nurturing lakbayin lesson? Those are important. Lakbayin lesson na sila po ay makabilang sa mga tao pong atin po na mag-a-account po sa atin sa pamagitan po ng kanilang lakbayin as they are being nurtured until they become ready for the encounter. This June, meron po tayong encounter, no? Kaya salamat sa Panginoon. Once na isang tao makaranas po na encounter, breakthrough, life is never the same again. Amen. Praise God. Meron nga tayo po sa Singapore, umuwi para mag-encounter lang. Tayo, nandito na po tayo. Pero malapit, pero malayo pa. Yung iba, no?
Pero mas marami po sa atin malapit at mas lalong nalalapit sa Panginoon. Amen? Praise God. Kaya narito po sa atin ang panyaya. And finally, the next slide tells us, nahanapin mo sinong magsishepherd sa'yo sa paglakad mo sa Panginoon. And how can you be missional? Paano mo rin gagawin ito sa iba? Until we solidify yung ating pagiging Christian. Solid. Kasi alam natin ang proseso, kabilang tayo sa reproducing disciples and shepherds. Now, the invitation is for all of us. Gusto mo bang maging bahagi ng ginagawa ng Panginoon? Ang maging bahagi ng katuparan ng puso ng Panginoon. Lord, let your heart be our heart. Lord, let your hand be our hand. Let your mind be our mind. That zeal, Lord, iyo pong patuloy na likhain sa aming mga puso. We want, Lord God, na tumugon sa iyong panawagan ang maging bahagi ng katuparan ng paggawa ng mga alagad. If that is what you want, I will be praying na sama-sama tayo para po sa pag-abot po ng ating misyon sa mundong ito, ang maging bahagi ng katuparan. Can I just invite you to stand up if you want to become part of this, ang maging bahagi ng katuparan?